Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung inyong matatandaan, una ko nung itinampok sa aking channel noon ang video tungkol sa isang Pinay na naging prinsesa ng Brunei noong mga dekada 90. Bagamat hindi nagtagal ang kanyang korona, nagkaroon sila na nag-iisang anak na lalaki na may dughong bughaw at itinuturing sa bansang Brunei bilang parte ng kanilang royal family. Siya ay si Hassan Kiko Bolkiah, ang 29 na taong gulang na ngayon na binata na may tsansang maging hari ng Brunei. Yun ay kung buhay pa ito makaranang nasa 21 prinsipe na nakalinyang papalit sa hari sa kasalukuyan kung mawala man ito o mamatay. Pero ang malaking katanungan ngayon ay kung nasaan na nga ba ang prinsipeng Pinoy na ito at ano ang naging trato sa kanya ng mga tao sa Brunei. Halina't atin itong alamin. Isang bansang Brunei sa mga pinakamayamang bansa sa buong mundo. Malaking bahagi ng paglago ng ekonomiya ng bansang ito ay nakadepende sa kanilang reserba ng petroleum at natural gas. Ang langis at gas ang nakapagbibigay ng malaking bahagi sa GDP ng bansang ito upang maging isa sa mga pinakamayamang bansa hindi na lamang sa Asya kundi sa buong mundo. O dito, ang ibang bahagi ng kanilang kita ay mula naman sa kanilang manufactured goods na karamihan ay pagkain. Upang mas mapalawak pa ang kanilang mga pinagkukunan, hindi na lamang sila dumidepende sa kanilang gas at langis kundi pinalawak din nila ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, fisheries, tourism at financial service. Kaya naman ang royal family ng Brunei isa sa pinakamayamang pamilyang may dugong bughaw sa buong mundo. Taong 1995 nang maimbitahan si Ayen na umawit sa isang plush club sa bansang Brunei. Ang kanyang talento at kagandahan ay umakit ng maraming mga tagahanga at marami ang nagkagusto sa kanya. Ang hindi alam ni Ayen na isa sa mga manonood noon habang siya ay nagtatanghal ay ang prinsipeng si Jeffrey Bolkiah na isa din sa napahanga ni Ayen. Dahil sa labis na paghanga, tila na love at first sight ang prinsipe sa dalaga. Ang mga pagkakataong iyon na nangyari taong 1995 ang tila naging pundasyon ni Ayen upang opisyal siyang kilalaning prinsesa sa hinaharap. Si Jeffrey Bolkiah ay nakababatang kapatid ng Sultan ng Brunei. Meron lang naman itong yaman na nagkakahalaga ng $1.5 billion o halos 75 billion pesos. Ayon kay Ayen, ipinadama umano ng prinsipe na may pagkasimpatiko na siya lamang ang nag-iisang babae sa mundo. Niligawan siya nito ng 1 taon bago pa niya ibinigay ang kanyang matamis na oo sa prinsipe. Noong una ay medyo alangan pa umano si Ayen dahil sa Kristiyano siya at kailangan pa niyang mag-convert sa Muslim. Subalit naging bukas naman dito ang kaisipan ng prinsipe at sinabing ang pag-convert nito sa Muslim ay pormalidad lamang at maaari pa namang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain sa kanyang relihiyon ng palihim. Bilang isang ganap na prinsesa, maraming mga pagbabago sa buhay ni Ayen ang hindi nito napaghandaan. Kagaya na lamang ng pagsusuot nito ng madalas ng isang klase ng headdress para sa mga prinsesa na tinatawag na tudong. Sa Brunei, naranasan ni Ayen na makisama sa lahat ng kilos at galaw ng pagiging isang prinsesa. Ibinigay ang sarili sa tradisyon ng kanilang relihiyon at sinunod ng mga dapat at hindi dapat gawin bilang maharlika. Sa bawat labas nito, kaalalay ang 6 na kasambahay at tauhan. Andyan ang magagarang sasakyan, malapalasyong tirahan, sangkatutak na alahas, magagarang damit, sapatos at mamahaling mga bags. Ayon pa sa kwento ni Ayen, may ilang mga protokol sa palasyo na dapat niyang sundin, kagaya na lamang ng kailangan niyang mag-dress gabi-gabi sa tuwing sila ay maghahapunan. Noong kailangan niyang i-meet ang isang miyembro ng royal family ay kinailangan niyang pag-aralan ng tamang pagbati sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi umano siya binigyan ng guro o tagapagturo na magtuturo sa kanya sa mga dapat at hindi dapat nitong gawin bilang isang prinsesa. Ang pinakaunang pagkakamaling nagawa ni Ayen bilang prinsesa ay ang nang magdikwatro ito sa harap ng sultan na bawal pala sa kanila. Hindi din siya maaaring makipag-usap sa pangalawang asawa ng sultan dahil sa mas nakakataas ito sa kanya. Makikipag-usap lamang ito sa kanya kung kinakailangan. Sa oras ng pagkain,
4 na katulong umano ang nakatoka sa kanya. Kahit ano umunong klase ng pagkain ng kanyang naisin ay ibinibigay sa kanya. Kahit na espesyal na tinapay mula sa Paris o karne ng baka mula sa Brazil, sa isang utos lamang nito ay agad-agad niya din itong makukuha. Pagdating naman sa pagsha-shopping, paraiso umano ito para kay Ayen. Lahat ng nanaisin niyang gamit ay nabibili niya. Ilan sa mga sikat na brand kaya ng Chanel, Christian Dior, Lacroix, Gucci at Prada ay barya lamang sa kanya noon. Lagi lamang nasa likod nito ang kanyang sekretarya upang bayaran ng kahit anong gusto niyang bilhin. Regular ding nagpapadala ng mga bag ang Armani sa mismong palasyo upang makapamili si Ayen. Kasama niya ang kanyang sekretaryang Breton at Pilipina na sila ding naghahanap ng gagawin ni Ayen sa tuwing makikita nila itong board, mula sa pagkain sa mga bagong restaurant hanggang sa maghapong pagsa-shopping. Pagdating naman sa mga alahas na ibinibigay sa mga royal wives na kagaya niya ay hindi basta-basta. Ang nais lamang ni Ayen ay simple, subalit ang ibinigay sa kanya ay naglalakihan at napakarami. Ayon pa sa kanya ay nagmumukha umano siyang Christmas tree sa sobrang dami ng alahas na nakasuot sa kanyang katawan. Hindi naman umano nagkulang ng pagmamahal ang prinsipe sa kanya. Hindi din malaking bagay para kay Ayen ang pagkakaroon niya ng kahati sa kanyang asawa. Hindi din niya kailangan makipag-usap sa ibang asawa noon ng prinsipe. Subalit dahil sa likas kay Ayen ng pagiging artista at dala ng kanyang pagkainip, humanap siya ng paraan upang kahit paano'y makalaya siya sa araw-araw niyang buhay sa palasyo. Nag-produce siya ng ilang mga full-length musical and dramatic production sa Brunei at Maynila na siyang nagbibigay ng labis na kasiyahan sa kanya. Subalit tila nagbagong lahat ng isilang nito ang kanilang anak ng prinsipe na si Hassan. Sa pagdating ng kanilang anak na si Hassan sa kanilang buhay, nagkaroon ng postpartum depression si Ayen at kinailangan niya ang kanyang asawa upang kahit paano'y damayan siya. Subalit hindi nito naaasahan ng prinsipe. Sa mga panahong iyon, nakaramdam ng labis na kalungkutan si Ayen at pagsiselos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, noong panahong iyon ay nagkaroon ng malaking suliranin ng kanyang asawa na kung mapapabayaan ay maaaring makaapekto ito sa buong royal family dahil sa labis na kahirapan. Nagkaroon pa ng pagkakataon na halos hindi na niya nakikita ang kanyang asawa dahil sa sobrang kabisihan, hanggang sa madiskubre ni Ayen na may ibang babae pang kinakatagpo noon ng kanyang asawa. Nagpaalam si Ayen na magbabakasyon siya sa Pilipinas at doon niya naramdaman ang isang malaya at masayang buhay, hanggang si Ayen na mismo ang nag-file ng diborsyo sa Brunei Court. Makalipas ang 4 na buwan, tuluyan na silang nagkahiwalay. 6 na taong nagtagal ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng paghihiwalay nila ng prinsipe, naging mabuti pa rin naman umano ang pakikitungo nito sa kanya. Nagkaroon sila ng mga pagkakasundo para sa kanilang anak na si Hassan. Si Hassan ay may dugong bughaw at hindi iyon maiaalis sa kanyang pagkatao. Subalit hindi siya matutulad sa kanyang mga pinsan mula sa royal family na bantay sarado at maraming mga bagay ang pinagbabawal sa kanilang gawin. Hindi man sa palasyo ngayon nakatira si Hassan, itinuturing pa rin siyang may dugong bughaw na maaaring pumalit sa hari ng Brunei sa mga susunod na henerasyon, yun ay kung buhay pa ito. 29 na taong gulang na ngayon si Hassan at may sarili ng mga hangarin sa buhay. Noong magkaroon ng pandemya sa Pilipinas, napabalitang si Hassan ay nanatili sa kanyang ina na kasama nito sa Pilipinas, pati ang mga anak nila sa bagong asawa ni Ayen na si Franco Laurel. Si Hassan ang ika-22 sa linya para sa trono. Ang kasalukuyang sultan o hari ng Brunei ay si Hassan al-Bolkiah, 78 taong gulang. Ang mga sumusunod sa trono o maaaring sumunod sa trono sa lohikal na pagkakasunod-sunod, kung mamatay man ang sultan ng Brunei, ang papalit sa kanya ay si Crown Prince Al-Muhtadi Billah na ipinanganak noong 1974, ang panganay na anak ni Hassan al-Bolkiah. Sa kanyang unang asawa ang magiging sultan. Kung mamatay man ang sultan ng Brunei, ngayon, nasa 21 mga prinsipe ng Brunei ang maaaring umupo sa trono bago si Hassan Bolkiah. Pero ayon na mismo kay Hassan, hindi umano nito pinangarap na magpatakbo o maghari sa isang bansa. Ang nais niya ngayon ay normal at masayang buhay sa piling ng kanyang mga minamahal. Hindi man naging happily ever after ang kwento ng kanyang ina at ama, hindi naman siya pinabayaan ng mga ito at sinuportahan ng prinsipe sa kahit anong nais itong gawin sa buhay. Makikitang aktibo si Hassan sa kanyang Instagram account. Doon din makikita ang kanyang usap-usapang kasintahan na tinatawag pa niyang Detka, salitang Russian na nangangahulugang baby sa Ingles.
Makikita sa post sa kanilang mga Instagram accounts na parehong nag-i-enjoy ang dalawa sa kanilang mga buhay ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, si Hassan Kiko Bolkiah ay mahusay din na martial artist pagdating sa boxing at Muay Thai. Mas pinili ng prinsipe ang payak at pribadong buhay sa kabila ng pagkakaroon nito ng dughong bughaw. Hindi man naging malinaw kung ano ang kanyang mga naisin at hangarin sa buhay, makikita natin na masaya siya ngayon sa kung ano man ang tinatamasa niya sa kasalukuyan.